What's up mga katropa? Panibagong araw, panibagong vlog. Ito, may papakita ko sa inyo. Ito yung bagong Toyota Hilux Travo. Ito yung tinatawag na Travo. Ito silipin natin. Dito tayo sa kanyang likuran muna mga katropa. Ito. So, yung napansin ko, ito yung bagong itsura ng kanyang taillight, no? Parang binaliktad dun sa lumang model. Ayan. Conquest nga pala ito mga tropa. At kagandahan nito, naka-electric power steering na rin siya. So magaan na siya mga tropa yung kanyang manobela. Hindi katulad nung unang model, ang bigat, matigas. Tapos dito, naka-LED yan. Pag ganyan, no? Tapos signal light, tapos kanyang tapos nilagyan nga pala dito na parang garnish. Tapos dito tayo sa kanyang likuran mga tropa, no? Naka-emboss yung kanyang Toyota na nakasulat. Tapos dito na rin yung kanyang reverse camera. Tapos syempre binago na rin yung kanyang stepboard, yung likuran, yung kanyang rear step. Ayan. Tapos meron siyang reverse sensor diyan, 4. Yan, tsaka dito. Tapos mapapansin nyo dito mga tropa, ito yung kanyang handle. Ito. Tingin ko nilagyan na to ng hindi, original. Original siya. Yan. Tapos pag binuksan mo, naka na siya, meron na siyang tailgate assist. Kaya mapapansin nyo, magaan yung pagkakababa. Tsaka pag inangat mo, kahit kayang-kaya ng isang kamay lang. Ayan. Tapos syempre meron pa rin siyang cargo na extender. Ayan, or spoiler. Cargo spoiler. Tapos napansin ko, meron ditong apakan na kapag aakyat ka, pwede mo siyang patungan ng paa mo, same sa Ford Ranger. Ayun. Dito naman tayo mga tropa sa kanyang harapan, no. Ayan, no. Ito yung malaking nabago sa Toyota Hilux. Yun, lapitan natin. So ito yung ilaw, projector, bi-LED projector. Tapos ito yung kanyang daytime running light or DRL. Yan. Kala mo rito fog light, no? Pero design lang siya. Tapos dito yung kanyang fog light talaga. Yan, sa baba ng bumper. Tapos ito yung kanyang front sensor. Tapos syempre ito naka 360 degree camera. Yan, meron na siyang camera sa harapan. Angas ng harapan niya mga tropa, no. Di ba? Ang ganda niya tingnan sa personal, pero hindi siya talaga photogenic. Pero pag sa personal, astig siya. Tapos yung kinaiba lang naman dito, yung fender niya, iba yung forma kumpara dun sa previous model. Tapos dito naman tayo sa kanyang signal, sa kanyang side mirror. Same ang itsura. Tapos kasi yung issue nito, walang binago dito sa part na to. Yung kanyang gitnang body, same chassis, same platform. I think binago lang yung likuran, harapan, same engine, stepboard. Tapos yung kanyang interior, ayun yung binago. Yan. Tapos ang kagandahan nito, syempre naka EPS or electronic power steering. Tapos ang sabi nila, hindi raw nabago yung suspension niya. Ganun pa rin daw. Yun ang sabi nung naka-test drive na. Pero ako hindi ko pa ito na test drive. Ayan. So silipin natin yung suspension. Ayan. So ayan mga tropa, walang pinagbago, no. So ito, wait, ito. Ang kagandahan din ito sa Conquest na version, rear disc brake na siya mga tropa. Kaya pala nagtataka ako, ang ganda ng kanyang ang ganda ng kanyang braking. Katulad kanina nung pag-atras ko, konting apak lang, kumakapit na siya. Hindi ko lang alam kung lahat ng variant naka rear disc brake. Siguro sa mga high-end lang na Hilux.
Ito mga tropa, silipin natin yung intercooler niya. Ayun, sa loob yung kanyang intercooler, oh, malaki. Mahaba yung kanyang intercooler. Ayan. So ito nga pala ay 2.8 na 1GD engine. So meron siyang 204 horsepower, tapos 500 Newton meter of torque. Tapos silipin natin yung interior niya. So ito mga tropa, yung binago rin yung side panel ng kanyang pintuan, no. Ito naka leather yan. Leather. Ito plastic na to. Ayan yung kanyang switches. Tapos meron siyang cup holder dito sa kanyang aircon vent. Ayan. Press nyo lang yan para bumukas. Pwede na kayo maglagay ng soft drinks nyo or inumin. Ayan. Tapos ito yung kanyang steering wheel, no. Silipin natin yung loob niya. Ayan, no. Ayan. Ang laki ng kanyang monitor. Tapos push button na rin yung start niya. Ayan yung monitor niya, malaki. Tapos digital na rin yung kanyang aircon. Parang same sa mga Triton, Isuzu D-Max na baba, taas ka lang, ganyan ka lang, oh. Yan. Hindi na pindot-pindot. Tapos dito yung kanyang USB Type-C. Ayan. Charging, USB charging. Type-C na rin siya. Tapos meron siyang Eco, Normal, Sport Mode, Traction Control System. Ayan. Tapos ito yung kanyang electronic parking brake with auto hold. Ayan, auto hold na rin siya. Tapos ang ganda ng kanyang cambio, no. PRND. Tapos meron siyang sports mode, manual mode yan. Tapos meron siyang Hilux dito na nakasulat, oh. Pasensya na mga tropa, medyo hindi pa natin nalilinisan, pero ito kasi car wash. Ayan. Tapos may cup holder dito. Tapos meron siyang extension dito. Maglagay ka ng kung anong gusto mong ilagay. Silipin natin yung kanyang dito glove box. Ayan. Malalim na rin. Tapos kagandahan na rin, naka leather seat, oh, sa Conquest variant. Tapos dito meron siyang, pindutin nga natin to, pindot. Ayun, may glove compartment dito. Tapos ayan. Tapos meron din dito. Ayan, oh. Tapos meron na rin siyang cup holder dito. Same dito sa driver side. 2 airbags dito sa front. Ayan. Tapos ito yung kanyang pinaka meter cluster. Ayan. So all digital na siya mga tropa. Tapos dito tayo sa taas, meron siyang sunglass holder. Ayan, oh. Ayan. Tapos merong switch dito ng kanyang map light door. Ayan. Tapos ayan. Diba? So ayun, malawak yung kanyang monitor. Tingnan niyo naman yung monitor niya, oh. 'Di ba? Ayan. Malaki. So parang floating monitor na yung tawag dito, eh. 'Di ba? Tapos dito meron siyang lagay ng phone yata. Pero hindi siya wireless charging, no. Teka lang. Eto mga tropa, nasabi sa inyo, napakalambot ng manubela nito. Tingnan nyo, oh. Electronic power steering. Ayan, oh. Para siyang Ford, eh. Kasi yung una napakatigas talaga. Ngayon talagang dininig ni Toyota yung mga hiling ng kanilang mga customer. Ayun, oh. Hindi naman nakatigil yan, hindi yan nakaandar, pero tinan mo naman, oh. Kahit ganito siguro, hindi liit, oh. Kaya oh. Kaya siyang paikutin, oh. 'Di ba? Oh. Napakalambot niya mga tropa. So good job. Ayan. So ayan mga tropa, dito tayo sa front, no. Lipat naman tayo sa likuran. So ito yung itsura ng kanyang likuran mga tropa. So meron ditong rear aircon. Ayan. Tapos meron dalawang USB Type-C na charging port. Tapos meron siyang bulsa dito. Papasok na natin kasi papahugasan na mga tropa.
So paanda rin natin mga tropa kasi papahugasan na, ilagay natin sa drive. Alright, tapos yan, ayan o, lambot oh. Pero yung engine niya mga tropa walang binago kasi 2.8 pa rin, pero finish out na nila yung 2.4 na makina.